So, tapos na ho tayong nanalangin sa Diyos upang tayo po'y kumain at pumunta naman. Maraming tanong tayong sasagutin ngayon, no? Habang ako'y kumakain ho, I'm very sorry, sasagot na lang ho tayo ng tanong. No? Sarap naman ho. May tanong ho, mga kaibigan, inom ako muna. May tanong ho sa akin, mga kaibigan. Kahapon ko lang po ito na bakit ho raw sa bansang Pilipinas ay it is a part of the politics, no? Bakit ho sa bansang Pilipinas pag ikaw ay manunungkulan, ikaw ay magsiservisyo sa bayan, lalong-lalo na magpapailik ka ng iba't ibang posisyon ng sa politika ho. Isa lang po ang qualification, which is marunong ka lang bumasa at sumulat. Yan lang ho, mga kaibigan. Ang kanyang tanong, nga naman daw, bakit pag ikaw ay mag-apply ng trabaho sa mall, anything out there, ay maraming qualification. Yan ho, mga kaibigan, ang sagot ko ho yan. Hindi na po natin hawak ang buong qualification. Kasi may batas ho tayong sinusunod. Pag sinasabi ng batas, yon ang qualification mo. Samantalang ako may-ari, yung qualification ng tatanggapin kong trabahador ay ganito, college graduate, high school graduate. Ako yung may-ari ay walang pinag-aralan, pero ako yung may-ari ng kumpanya. Ganun ho ang mangyayari ang dating dito sa atin sa bansa. Because that is mandated by the Philippine Constitution. As is general rule of the Philippine Constitution, that is a general considerations and the privilege of everybody who are here in the country, who are living in our country to have a complete and concrete of the qualification. No, ganun ho. That is given by the Philippine Constitution as a general rule. No? Balik tayo. Pag ako yung may-ari, wala akong pinag-aralan, pero ako yung may-ari ng kumpanya, ganito yung i-hire ko. Tatanungin mo ba ako? Hindi. Kaya, wala tayong ibang sagot dito. That is a qualification by the Philippine Constitution. Bakit kayo tatanong? Hindi rin mamamangutanas ko, ako nagbuhat, anak. Pag-sure lang mo. Di man ako nagbuhat, anak. Dito mo pangutanas sila, ha? Kung mudagan po na ka, basig mudaog ka. Ano? Well, daghan mga kuan nga naaday dili mga gamit sa tanan natong gieskwilahan po, dili man gyud na tanan nato magamit, no? Dili gyud tanan. Ano naman? Naman ko ng hambog nga bright segment. Kaya kuan man siya. Ano man siya? Major. Ako, major problem ko. Di ko bright og math. Wala, di ko bright tanan. Kabalo lang gamay. Naalay gamay. Do you think kanang uban nga ginakuan kanang calculus unsa pa na
kanang x sub 1 y sub 1 equals y na sabtan, di man na magamit sa negosyo, di man na magamit sa adlaw-adlaw nga panginabuhi. Kung adto tag eskwelahan, magtrabaho ta isip teacher, kana magamit nato na kay itudlo man nato na sa mga estudyante. Pero the most very important is the basic po yung ituturo natin. Yung the four fundamentals of mathematics, yung addition, subtraction, division, yung addition, ganun, di ba? Kasi pagbibili ka ng isda, gulay doon sa palengke, hindi yung doon sa Tiangge, hindi ka didiscussa ng ano dyan, na square root or y sub 1, y sub 2, or x sub 1, x sub 2. Hindi discuss sa'yo. Ang isusukli sa'yo kung ano po yung pinagbabayad nyong pera. Ganun ho, mga kaibigan. Hindi yun magbabase kung gaano tayo katalino sa mathematics, kundi gaano tayo ka-strong sa ating karakter para maghahandle ho ng buhay natin sa mundo. That is because this world is not to reward for those people who are asking equality, those people who are asking for favor. It is not. It is asking for the strong to stand their own, mga kaibigan. Paano tayo titindig at maghanap buhay sa mundong ibabaw na ito? That is why. Kaya sa ibang bansa, sa kanila, gagraduate, magninegosyo. Lalong-lalo na sa China, mga kaibigan. At sa ibang bansa naman, ang tinuturo nila from kindergarten to elementary, grade 1, grade 6, ay more on discipline. No? More on discipline, mga kaibigan. At hindi yan magbabase kung saan nag-aaral ho ang mga anak ninyo, mga anak ho natin. Bakit to? Pag nasa publiko ba, pag nasa private, ay magkakaiba ba ho yun? No. It is only the schools. Depende na ho yan sa estudyante. Pag pangog-pangog ang estudyante, hangal-hangal ang mga estudyante na yan, di marunong magsikap sa pag-aaral. Walang kwenta yung private na yan, public na yan. No. Ma-private man o public, it's the same lang yan. Huwag nating ipagmamalaki na ang anak natin ay nasa private school nag-aaral. Matalino na yan. Hindi ho yun. Nakadepende yan sa tao. Nakakadepende yan sa estudyante. Hindi nakakadepende yan sa school. Depende na sa estudyante. Paano yun si Andres Bonifacio? Walang pinag-aralan pero matalino. Bibili lang ng libro. Nagbabasa yan. Pag estudyante hindi marunong magbabasa, hindi marunong mag-iintindi, wala ho yun. Walang kwenta yan. Ano ba yon? Yung English ng kabayo doon sa private school at dito, English dito sa public school, magkakaiba ba? Di ba? Horse pa rin. Di ba? Oh, di ba? Pag English ng aso doon sa private school, English dito sa public school, magkakaiba ba? Mahimo ba ng iring? Dili. Dog pa rin yan. Pag cut pa rin yan. Kaya wag kang cut dyan sa kuan dyan sa utak nyo. Yan o mga kaibigan. Yan lang po. Magandang umaga. Kaya wag nating kasi dito sa Pilipinas ay maraming matalino. Pinagpapaaral ng gobyerno, kalaunan ay naghahasik ng lagim, nagpasan og mga armas tuwa sa bukid, nag-NPA na hinoon. That is all the scholars of the government na mga ordinaryong Pilipino, mga mamasurahay, mga tanan, nagpakaon, nagpa-eskwela anak, kay scholar good sa university. Pero, they are against after all by the government. Maunang mga NPA, CPP, mga kabataan, nga ganun dia, mga NPA, wala na yung mga pulos.